Good evening, magandang gabi po sa inyo lahat. Good evening po, magandang gabi sa inyo. Eric De Vera, Ate Neneng, magandang gabi po, kumusta kayo? At si Maria Magdalena Magat. Ate Ami, Lara, good evening po, kumusta kayong lahat? Welcome po sa ating Kapet Kamalayan live vlogcast. Pag-usapan po natin dito yung mga ina-upload ko po, pinapublish ko ng mga vlog. Excuse me. Sa akin pong vlog site, sa aking website, kapeatkamalayan.com. So maliban sa mababasa nyo po sa mga pwedeng makabisita sa kapeatkamalayan.com, maliban sa mababasa nyo doon ay pag-uusapan din po natin tuwing Miyerkules yung po mga pinapublish ko po ng mga vlogs tungkol sa pagkatao, tungkol sa theology, kasaysayan, at sari-sari. Tungkol sa Pilipino, sa Pilipinas, tungkol sa buhay-buhay natin, tungkol sa theology, religion, kultura, at iba pa. So welcome once again to Kapet Kamalayan live vlogcast. Ngayong October 21, 2020. Ate Bing MTV. Good evening po. Sa mga may birthday dyan, happy birthday po. Sa mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan, happy birthday. Chillax, Brad. Magandang gabi po. Salamat sa panonood. Medyo 1,000 plus lang. No? Mababa yung ating ngayon. COVID-19 update. Base po dun sa bulletin ng DOH. Sa ngayon po, mayroon tayong 1,509 newly reported cases. Ang ating total active cases, yung mga nagpapagaling, yung mga nasa hospital pa, nagpapagaling pa sa COVID-19, mayroong 43,990 ang nagpapagaling pa po sa mga sandaling ito. At sa kabuuan, mayroon na tayong 362,243 total cases. Ang mga nag-recover, mga gumaling po, ngayon ay nakapagtala ang DOH ng 911. No? Yung reported recoveries, total reported recoveries today. Ang kabuuan namang reported recoveries, yung mga gumaling, ay nasa 311,506. Ang mga reported death today ay 60 plus. At ang total reported deaths, yung mga namatay na po, ay 6,747.
Yes. Ate Neneng, magandang gabi po. At kumusta sa inyo lahat dyan? Classmate, good evening. Shirley Tolentino from Japan. At kay, ano ba yan? Sai or C? BL. Sorry kung hindi ko napopronounce ng tama yung pangalan ninyo. Niluwagan na nga ng IATF ang pwedeng lumabas. 15 years old hanggang 65 years old pwede nang lumabas. Kaya ingat po sa mga lalabas. Nagtanong-tanong ako kung marami bang tao ngayon sa Tagaytay. Marami raw. Ingat po mas kailangan nating mag-ingat ngayon kasi pinapayagan na tayong lumabas. Yung mga bata, 15 years old at yung mga senior citizen, 65 years old, hanggang 65 years old pwede nang lumabas. Huwag naman sanang tumaas yung ating kaso ng COVID-19 nang dahil sa pagluluwag ng ating quarantine measures. Ay, salamat. Mura lang to. Mura lang tong mic. Ma'am Melinda Velasco, good evening po. Welcome sa ating Kapit Kamalayan live vlogcast. Ang pag-usapan po natin ngayon, maya-maya lamang, pag-usapan natin ay yung pagpapakatao. May kasabihan tayo, di ba? Madaling maging tao, pero mahirap magpakatao. Yan. Paano ba tayo nagpapakatao? Siyempre, titignan natin yung sinasabi ng Bible at konting idea din na manggagaling sa Filipino concept, no? Yung konsepto ng pakikipagtao sa Pilipino. Ano ba ang kagawian nating mga Pilipino kapag ang pinag-usapan ay pagpapakatao? Mababasa nyo rin po ito sa akin pong kapeatkamalayan.com website, yung blog ng pagpapakatao. Salamat naman at palabas na ng bansa itong si Pipito, ang bagyong Pipito, na nanalasa dyan sa Quezon Province, sa may bandang Aurora. Ang tindi ng traffic ngayon, ang daming na-stranded na mga biyahero dyan sa may bandang Lopez, Quezon. No? Kaya panalangin natin yung mga taong naapektuhan ng bagyong Pipito. Hindi biro-biro yung pinsala. Maraming mga lugar ngayon ang lubog sa baha, lubog sa tubig dahil sa bagyo. At mayroon pa nga yata, saan ba yun? Cotabato ba yun? O bandar yan? South. Na rumagasa ang tubig galing sa bundok. Mga bandang Bulacan, marami ring baha yan sa may Hagonoy. Kaya panalangin po natin na sila po ay makarecover agad, na matugunan ng mga ahensya ng gobyerno na maitawid yung kanilang pangangailangan. Magandang gabi po, Ma'am Janet Rebano. Magandang gabi po. Yes. Kumusta po kayo? Muli, happy birthday sa mga may birthday ngayong araw na to. Ma'am Joby Roche, kumusta po? Good evening po sa inyo. Okay, wag na natin itong patagalin.
Ang ating pag-uusapan ay pagpapakatao sa ating kauna-unahang live broadcast. Ang broadcast po ay pinaghalong pwede rin ang broadcast ng audio lang, no? Podcast. Ibig sabihin, ang tawag nito, ibig sabihin, meron kang blog, meron kang article na sinulat or journal na sinulat sa iyong website, nilagyan mo ng audio. Diba? So, may sulat, may text, at may audio. Broadcast din yon. Itong gagawin natin live broadcast. Kasi, maliban dun sa topic natin ngayon, na mababasa nyo rin dun sa aking kapeatkamalayan.com na website, ay pag-uusapan natin dito sa live broadcast na ito, dito sa Kape at Kamalayan Facebook page. Medyo matagal-tagal ko na pong na-upload, na-publish yung pagpapakatao. Siyempre, unahin natin, ano ba ang pagpapakatao? Balikan natin sa Genesis. Sa mga nagbabasa ng Old Testament, nilikha si Adan. Yan, at si Eva. Ngayon ang sabi doon, si Adan ay nilikha sa wangis ng Diyos. He created Adam. Sabi niya, let us create man in our image. Okay. In his image, he created him, male and female. He created them, male and female. He created them. Parang ganon. So inulit lang na sinabi doon na lalaki at babae ang Diyos ang may likha. Linawin ko lang, yung pangalang Adam po, ang ibig sabihin ay man or human beings. Okay? So God created man and He named him man. Parang gano'n nangyari. Kasi ang ibig sabihin ng Adan ay tao. Kaya maraming naniniwala po na nadidiscuss ko to sa ethics at sa scriptures dyan sa IISD. So, pag sinabing Adam, man, human being. Kaya maraming naniniwala na wala talagang literal na tao na lalaki na ang pangalan ay Adan na nilikha ang Diyos. Maraming naniniwalang ganon. Kasi ang pangalang Adam, ang ibig sabihin ay tao. Human beings tayo. Ngayon, ang sabi doon, mas maganda siguro basahin natin sa Genesis chapter 1. Basahin natin ang Genesis chapter 1 para makita natin. Okay. Okay, verse 26 ng Genesis 1. Then God said, let us make man in our image, according to our likeness. Let them have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, and over the cattle, over all the earth, and every creeping, and over every creeping thing that creeps on the earth. So God created man in His own image. In the image of God, He created him, male and female. He created them. So sabi doon, let us make man in our image, according to our likeness. Let them have dominion over the fish of the sea. So yung dominion po doon, so may makikita tayong dalawa dito. Una, let us create man in our image. No? So tayo ay nilikha, si Adan, no? Ang tao ay nilikha ng Diyos. Nilikha ng Diyos sa kanyang wangis. Anong ibig sabihin ng image na yon? Ang ibig sabihin ng image na yon ay actually hindi itsura kasi iba-iba tayo ng itsura. So, panigurado, hindi yun yung itsura. In the first place, ang Lord ay ang Lord ay Espiritu, di ba? Ang Diyos ay Espiritu. So, wala siyang laman, wala siyang katulad sa atin na katawan na literal na katawan. Sapagkat siya ay Espiritu. So, hindi siya yung itsura. Pwede rin yung mga attributes ng Lord. Halimbawa, yung merciful. Merciful din naman ng tao. Ang Diyos ay pag-ibig. So, kaya din na naman nating magmahal.
at iba pa. Pwede rin yun. Pero kung titignan natin mismo dun sa text na binasa natin, ang kasunod dun sa sinabi na let us create man in our image, and sabi dun, and let him have dominion. Palagay ko po yun yung pinaka-image ng Diyos sa atin. Tayo yung representative ng Diyos sa creation. Nilikha ng Diyos ang tao upang maging wangis niya, representative niya sa pamamahala sa lahat ng kanyang nilikha sa lupa. Kaya marami nagsasabi na kapag tumingin daw ang creation sa Diyos, kay Adam, parang nakikita niya ang Diyos. Kasi si Adam, yung wangis ng Diyos, siya yung binigyan ng kapangyarihan o ng otoridad ng Diyos para pamahalaan yung lahat ng kanyang nilikha. Pinasok ako ng damo. Yan. So, para sa akin, yung image ni Lord doon, although pwede naman yung mga attributes niya, mapagmahal, merciful, forgiving, long-suffering, mapagtimpi, mapagtiis, mga ganun, pwede rin yon. Pero mas makikita natin sa konteksto ng Genesis chapter 1 na ang wangis ng Diyos ay yung maging pamahalaan ni Adan yung creation. Siya yung representative ng Diyos. Hindi direktang pinamahalaan ng Diyos, although syempre siya pa rin yung sovereign God. Siya rin talaga yun. Pero kinreate niya si Adam para si Adam yung maging larawan niya doon sa creation. So para sa akin, yun po yung pagpapakat. Yun doon nagsimulang magkaroon ng tao. So ang ibig sabihin ng tao ay tagapamahala. Wangis ng Diyos sa creation. Siya yung tagapamahala sa lahat ng nilikha ng Diyos. Yun ang wangis. Yun ang ibig sabihin ng God created man in His own image. Dominion. Actually, yung kapag tinignan nyo po yung original na salita sa Hebrew, kasi ang Old Testament ay sinulat sa Hebrew, ang salita pong dominion ay governor. Let him have dominion. Governor. So tayo ay governor ng creation. Yun yung wangis ng Diyos sa atin. Pero nagkaroon ng problema. Sa mga nagbabasa ng Genesis, sa chapter 3 may catastrophe na nangyari. May disaster na nangyari sa Genesis chapter 3. Alam nyo na siguro kung ano nangyari doon. Ang nangyari doon, mayroon kasing utos ang Diyos na sa lahat ng punong kahoy, pwede silang kumain. Pwede nilang kainin. Mayroong isang punong kahoy o prutas na sinabi ng Lord na sa lahat ng punong kahoy dito, lahat ng mga bunga niyan, pwede niyong kainin. Pero itong prutas na ito ay huwag niyong kakainin. Sabi ng iba, mansanas daw yun. Pero wala namang sinabi sa Genesis kung yun nga ay mansanas. Pero sabi ng Lord, huwag mong kakainin yan. Ang utos ay ibinigay kay Adan. Siguro kasama rin doon si Eve. Kaya lang, syempre, nakafocus kasi yung narrative, yung kwento kay Adan. Sa Genesis chapter 3, kinausap ng serpent, ng ahas, si Eva. Tinukso niya na sabi niya, kasi sabi ng Lord, kapag kinain nyo yan, mamamatay kayo. You shall die. Pero sabi ng serpent, hindi totoong mamamatay kayo. In fact, magiging mga parang Diyos kayo. So talagang inakit ng serpent si Eve na kainin yung prutas. At itong si Eva naman ay natukso at kinain yung prutas. And she gave some to her husband who was with her. Ibig sabihin, nandun lang si Adan. Nandun lang siya. Ang nakakapagtaka, hindi nilinaw dun sa naratibo, bakit hindi man lang sinaway ni Adan si Eva? Samantalang sa kanya ibinigay yung utos. Yun ang pinagtataka ko. Walang sagot ang Genesis, so we can just speculate. But anyway, pareho silang kumain ng pinagbabawal na prutas, pagkain. Dahil doon,
may penalty. Kasi sinuway nila eh. Kapag sumuway ka sa rules, sa kasunduan, sa batas, may penalty talaga. May penalty. Hindi ko na iisa-isahin yung mga penalty. Ultimately, pinalabas sila sa Garden of Eden. So, yung tao na nilikha ng Diyos at ginawa niyang wangis niya, tagapamahala sa creation, pinalayas sa Garden of Eden. Ang ibig sabihin nun, nung kinain ni Adan yung pinagbabawal, yung forbidden fruit, nung kinain niya yon, he virtually surrendered his dominion over to the serpent. Virtually, isinuko niya yung kanyang pamamahala. Inabandon niya. Yon, siguro mas politically right yung abandonment na term. He abandoned the dominion, the authority over creation, over to the serpent. At pinalabas siya sa Garden of Eden. So nagkaroon ng catastrophe. Sino na ngayon ang mamamahala sa creation? Kaya after nun, bago sila pinalabas, mayroon na doon sa Genesis chapter 3 verse 15 yata yon onwards, mayroon nang nilagay doon si Lord na solusyon, yung tinatawag sa theology na atonement. No? So, hindi ko na i-discuss yun. Basta may ginawa si Lord na para mabawi yung nagawa ni Adan at ni Eva. At kapag tinrace po natin yung mga pangyayari sa buong Biblia hanggang sa panahon ni Jesus, ang nangyayari po ay redemption. No? Pilit na pinapabalik ang tao sa Diyos upang gampanan yung kanyang role sa creation. Okay? So, yung pagbabalik natin, kasi, dun sa illustration, no, sana maipapakita ko sa inyo, may illustration kasi yan, na yung death na sinasabi ni Lord, kapag kinain nyo yung forbidden fruit, you shall die. Yung death na yun ay, yung pagkasira. Hindi siya yung literal na mamamatay si Adan at si Eva kasi hindi naman sila namatay the moment they ate of the forbidden fruit. Hindi naman sila literal na namatay, pero nahiwalay sila sa Diyos. So, separation is also called as death. At yung pagkasira ng relasyon niya sa Diyos is also considered as death. No? Kumbaga sa term natin ay parang nadungisan o nasira. Nasira yung relasyon niya sa sarili niya, napabayaan niya yung kanyang role bilang image ng Lord sa creation. Nasira, no? They became alienated from one another, silang dalawa ni Eve. Kasi dati, naglalakad sila ng hubot-hubad. Hindi naman sila nagtatakip ng kanilang katawan prior to the fall, bago sila kumain ng pinagbabawal na gamot. Pinagbabawal na prutas. Pero nung kumain sila, they realized that they were naked. Nagkaroon bigla sila ng malisya. Nung nagkamalisya. Kaya, tinakpan nila yung sarili nila. Nagkaroon sila ng shame, pagkahiya. Actually, yung shame doon, hindi yung dahil hubad sila. No? Hindi yung katawan nila yung tinakpan nila, kundi yung kahihiyan na produkto ng pagsuway nila, resulta ng pagsuway nila sa Diyos. So they were alienated from one another. They were alienated from creation dahil pinalabas sila ng Lord. Kaya magmula doon hanggang sa panahon ni Jesus Christ, hanggang sa panahon natin ngayon, ang mensahe ay pagbabalik loob sa Diyos. Bumalik tayo sa Diyos. So yung return to God ay pagpapakatao. Yun ang yun ang aking, you may disagree with me, pero sa akin, yun ang dating sa akin nung pag bumalik tayo sa Diyos, pagpapakatao yun. Naging tao tayo sa creation, sa pamamagitan ni Adan, pero inabandon ng tao yung kanyang role. Kaya tinan mo, marami ng, sabi ko nga kanina habang nanonood ako ng news, resulta na yan ng kapabayaan ng tao, yung mga baha. Kasi sa halip na
alagaan nila yung mga punong kahoy, pinuputol nila. Pag pumutol sila ng punong kahoy, hindi naman nila pinapalitan, hindi naman sila nagtatanim ng panibagong punong kahoy. Yung mga basura nila, sa halip na sa mga basurahan itapon, itinatapon sa mga estero, tinatapon sa mga ilog, sa mga sapa. Kaya bara-bara yung mga ilog natin, yung mga estero natin. Konting ulan lang, umaapaw yung tubig kasi barado na ng dahil sa kapabayaan ng tao at marami pang iba. Kita naman natin yan sa kapaligiran natin. Kung papaano pinabayaan ng tao yung kanyang pagiging image ng Diyos sa creation. Yung pagiging image na yon, yung sana yung magiging paraan para maging para mapangalagaan natin yung creation na huwag masira. Kasi yun naman yung role natin eh. Yun ang role ng tao. Pangalagaan ang creation. Kaya sirang-sira ang creation ngayon. Sirang-sira ang kapaligiran natin nang dahil sa kapabayaan ng tao. Kaya kapag sinabing we should return to God, yung mensahe ng Biblia na panunumbalik natin sa Diyos, pagbabalik loob natin sa Diyos, ang mensahe noon ay magpapakatao tayo. Naging tao na tayo sa creation eh. Kaso pinabayaan natin yung pagiging tao natin. Mayroon tayong ibang ginawa na hindi naman dapat natin ginagawa. Guilty naman tayo lahat doon. Diba? May mga ginawa tayo na hindi naman ang dapat natin ginawa bilang tao. Kaya nung nanumbalik tayo sa Diyos, nagpapakatao tayo. Okay? At kasama doon sa pagpapakatao natin ay yung pagbabalik natin sa totoong role natin sa creation. Alagaan ang creation, pagyamanin, pamahalaan ang creation. Kaya yung mga rehabilitation na ginagawa ngayon, yung pagpapanumbalik ng kagandahan ng Boracay, yung Manila Bay, di ba? Although hindi ako sang-ayon doon sa ginawa sa Manila Bay na nilagyan ng dolomite sand. Although maganda, pero palagay ko hindi restoration yun. Kasi kung restoration, abay ibalik mo yung at least semblance man lang nung original na itsura ng Manila Bay. Wala namang white sand ang Manila Bay sa mga pictures na nakikita ko noong 1960s, 1940s, may mga nakahalungkat akong pictures sa internet na napakaganda ng Manila Bay. Maraming mga naliligo dyan, mga naglalaba sa may bandang, pati yung ilog Pasig na yan. Wala naman ako nakikitang white sand. Although maganda naman na nagkaroon ng white sand doon. So yan mga yan, yung rehabilitation ng Boracay, ng Manila Bay, at yung iba pang mga proyekto ng DENR at ng ibang ahensya, mga grupo na nangangalaga sa kalikasan, sila po talaga yung totoong nagpapakatao. Okay? Sapagkat bumabalik sila dun sa totoong role ng tao kung bakit tayo nilikha para pangalagaan ang mga nilikha ng Diyos. Pagpapakatao po yun kung ako yung tatanungin. Siyempre, kasama sa pagpapakatao natin ay yung relasyon natin sa sarili natin, na nadungisan ng dahil sa pagkakasala. So yung pagpapakatao ay pagbabalik loob sa sarili natin. Kung sino mga ba tayo sa paningin ng Diyos. Pagbabalik loob, ang pagpapakatao ay pakikipagkapwa-tao. Dapat yung dignifying relationship with others. So, dignified yung ating relasyon sa kapwa-tao natin. Pagpapakatao din po yun. Yung worth ng pagkatao, pagkamakatao, having compassion towards fellow men, pagpapakatao din po yan. At ang saktong salita dyan ay pagkamakatao. Ito po ay according to F. Landa Hucano, yung Filipino author, anthropologist. Okay? Hindi ako nagkakamali. And then, kasama rin siyempre sa pagpapakatao natin yung asal. Asal. Pagkatao, yung self-worth, kaisipan, yung ating mental ability. Dapat alagaan natin yung lalo na sa bagay ngayon, medyo maluwag na yung quarantine natin, pero marami pong nagkaproblema yung mental health nung panahon ng lockdown. Dapat tignan din po natin yan kasi kasama yan sa pagkatao natin.
Pandamdam, yung emosyon, emotional capability, kailangan marunong tayong makaramdam. No, uso yan sa Pilipino. Tayong mga Pilipino, hindi tayo masyadong confrontational, hindi katulad ng ibang lahi na kapag may naramdaman sila o mayroon silang napansin, sasabihin nila sa iyo outright. Talagang prangka, diretso sasabihin niya sa iyo. Sa Pilipino, parang offended tayo sa ganon. Inikimkim natin. Kaya pakiramdaman ang dating. Diba? Although mas maganda sana kung medyo straightforward din. Diba? Kapag ka niyaya mong kumain sa sobrang hiya, okay lang, busog pa ako. Pero actually, gutom na yon. So pakikiramdaman mo lang talaga kung ano yung ibig sabihin ng mga sagot. Nabanggit ko na yung pagkamakatao, compassion with others, at pakikipagkapwa-tao. So yan po ay asal. Meron din tayong physical competence. Kaya yung pag-eehersisyo, pagiging aktibo, pagkain ng tama, kasama po yan sa pagpapakatao natin. So mayroon tayong worth, may halaga. Pinapahalagahan natin yung relasyon natin sa kapwa-tao. Pinapahalagahan natin yung compassion natin. Ang compassion po ay kinuha po yan sa salita na sumasakit ng todo ang iyong sikmura na hindi po pwedeng wala kang gawin. Doon po kinuha yung salitang compassion sa Biblia. Ibig sabihin, kapag may compassion ka, may habag ka, at may nakita kang sitwasyon, hindi ka mapapakali hanggat wala kang ginagawa na maibsan man lang yung sitwasyon na yun. Ano ba, may nakita kang taong nagugutom o giniginaw dahil malamig sa labas, basa siya sa ulan, wala siyang masilungan. Ang compassion, hindi ka mapapakali hanggat wala ka nagagawang bagay sa taong yon para maibsan yung kanyang paghihirap. Compassion po yun. Maaaring naawa ka lang, napadaan ka, sabi mo, kawawa naman to, basang-basa, pero wala ka namang ginawa. Hindi compassion yun. Ang compassion, naawa ka at may ginawa ka. At hanggat wala kang nagagawa, hindi ka mapakali. Compassion po yun. So may asal tayo, parte ng ating pagkatao, pagpapakatao. Harmony with others, pakikipagkapwa-tao. Self-worth, pagpapahalaga sa ating pagkatao. Meron tayong kaisipan or mental ability. Meron tayong pandamdam or emotional capability. Meron tayong physical competence, yung kakayahang gumawa gamit ang ating katawan, kamay, paa, bibig. At mayroon tayong compassion with other people or compassion for others. At isa pang aspeto ng ating halaga or worth ay yung excellence. Yung part din po ng pagpapakatao yon na kapag may ginawa tayo, ang aim natin, ang purpose natin, ang layunin natin ay gawin ng mabuti. Gawin natin yung pinakamainam na gawain, no? Excellence. Kailangang mag-excel tayo sa lahat ng ginagawa natin. Meron ding kabuluhan or relevance, importance. Kailangan yung mga ginagawa natin may kabuluhan at may halaga, no? May importansya. Ayun. At katangian, no? Distinctive quality na nakapaloob po yan dun sa halaga. Okay? So, iba-iba tayo, no? Distinct tayo sa isa't isa. So, yun po ang mga aspeto ng pagpapakatao. No? I-wrap up na lang po natin bago ko mag-say goodbye sa inyong lahat. Ang pagpapakatao po ay pagbabalik loob sa Diyos at pagbabalik sa totoo nating role bilang tao nung nilikha si Adan at si Eva. Naging tao tayo sa creation, pero nagkasala nagkasala tayo, kaya lumayo tayo sa totoong role natin bilang wangis ng Diyos, image ng Lord. Pero ang mensahe ng Biblia, from that time on, Genesis, hanggang sa katapusan ng Biblia, ay panunumbalik sa Diyos. Si Kristo'y namatay para hikayatin tayong magsisi at manumbalik sa Kanya upang gawin ulit natin yung ating role na pangalagaan ng Kanyang kalikasan, maglingkod sa Kanya. Okay? Siyempre, sumamba sa Kanya. Wala nang iba pa. Pagpapakatao po yan. Pagpapakatao din yung pinapahalagahan natin yung
relasyon natin sa kapwa-tao natin. Pinapahalagahan natin yung ating self-worth, yung halaga. Pinapahalagahan natin yung ating asal, yung mga binanggit ko po kanina. Yung pagkatao, self-worth, kakayahan, physical competence. Pagkamakatao, yung ating compassion sa iba. At emotional capability, mental ability. Pagpapakatao din po yan. At pagpapakatao din yung lahat ng ginagawa natin ay ginagawa natin ng mainam, mabuti, excellence. Yung ginagawa natin ay may kabuluhan. Kaya kung may mga ginagawa tayo na sa tingin natin ay wala namang kabuluhan, pag-isipan natin maigi. No? Think twice tayo. At siyempre, katangian, distinctive quality. Ano ba ang mayroon ako na wala yung iba? Kaya maganda yung ating relasyon kasi nagko-complement tayo. Iba-iba tayo, pero nagko-complement tayo sa isa't isa. So yun po ang pagpapakatao. Sa akin pong opinion, sa akin pong pananaw. Okay? So maraming salamat po sa mga nakasama ko ngayon sa unang episode po ng aking live vlogcast. Maraming salamat po ulit sa inyo. Ate Lara, Chilax, maraming salamat sa inyo. Ate Neneng, salamat po. Si Viel, sana tama yung aking pronunciation. Classmate Shirley, maraming salamat po. Ma'am Melinda Velasco, Ma'am Janet Legara, Ma'am Joby Roche, Hena, Hena, kumusta ka? Magandang gabi sa iyo. Salamat. CJ, salamat. Alicia Marciano, maraming salamat po. Pastor Ariel Pascua, nasan ka? Maraming salamat sa iyo. Oy, thank you very much. Kay Chilax, maraming salamat. Sana po ay ma-share ninyo yung itong live vlogcast natin. Ito po ang pinakaunang live vlogcast ng Kapet Kamalayan. Ulitin ko po, ang vlogcast ay i-discuss ko po dito yung mga ina-upload at pinapublish kong mga vlogs sa aking website na kapeatkamalayan.com. Maraming salamat po. Hanggang sa muli. I'll see you again next Wednesday for Wednesday. I'll see you again next Wednesday for our next edition of Kapet Kamalayan Live Vlogcast. Salamat po. Magandang gabi. God bless you.